Upang Ilonggo, please subscribe and like. Ayan, magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, breaking news at good news para sa bansa natin. Grabe no mga kababayan. Only PBBM lang talaga no, ang nakakagawa nito mga kababayan. Si PBBM lang talaga nakagawa nito na pinagkakatiwalaan sa mga miyembro ng mga ASEAN, mga kababayan. No? Ito po mga kababayan ha, tulong po ito galing sa ibang bansa po, sa mga miyembro na bansa sa ASEAN. So 4 na bansa po sa miyembro sa mga ASEAN ay nagpadala ng kanilang mga tulong, mga asset para makatulong po dito sa bansa natin mga kababayan. Ganun po ang kinagandahan kapag meron ka mga kaibigan po ng mga bansa, mga kababayan. Maraming tutulong kapag merong mga ganitong mga sakuna na dumarating sa bansa natin. 'Di ba? Ganyan no pagka marami kang kaibigan. 'Di ba? Tingnan niyo si PBBM. Halos lahat na bansa 'yan kinakaibigan ni PBBM. Tapos sasabihin no ng mga didilis, yung mga lakad ni PBBM, walang kwenta. Mga kababayan, ito yun eh. Yung mga kaibigan ng mga bansa ni PBBM, kapag may mga ganitong sakuna sa atin, maaasahan niya sa pagtulong, mga kababayan. Tulad nito mga kababayan, no? Ang 4 na bansa ay nagbigay ng asset dito sa bansa natin. Ito, babasahin ko lang ha. Nagpadala ang mga estado ng ASEAN ng mga air asset tulad tulong sa Pilipinas na tinamaan ng bagyong Christine, mga kababayan. Ayan, kung makikita nyo, aeroplano ng Malaysia. Ayan ito mga kababayan, babasahin ko lang. Ang 4 na bansa sa South ASEAN, Singapore, Brunei, Malaysia at Indonesia ang nagpadala ng tulong sa Pilipinas para suportahan ang patuloy na pagsisikap nito sa pagbawi matapos ang pinsalang iniwan ng Tropical Storm Christine. Ayan mga kababayan, 'di ba? Napakaganda pakinggan na merong mga bansa ang kaagad na nagpadala ng kanilang mga asset para makatulong sa bansa natin. Nagmamadali silang makabawi muli, no? Agarang makabawi ang Bicol, ang bansang Pilipinas sa nangyaring sakuna, no? Itong nagdaang bagyong Christine po mga kababayan. Hindi ba tayo masihan diyan? Kung ang ibang bansa nga mga kababayan tumutulong, bakit hindi natin gawin yan ng mga Pilipino? 'Di ba? Dapat ay nagkakaisa at nagtutulungan tayo mga kababayan. Hindi na kung ano-ano pa ang ginagawa ngayon ng mga nasa kabilang grupo. Kung ano-ano pang ginagawa, binabantayan ang galaw ni PBBM. Bawat ano na lang ni PBBM, ginabantayan. Pati yung pa-press conference ni PBBM sa lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Alam niyo po ba, ginawan pa ng issue ng mga didilis yun mga kababayan. Ganun na ba ka-toxic ang utak ng mga nasa kabila ngayon? Pati ba naman yung pag-solusyon sa mga ngayon mga kababayan sa sakuna ay babanatan pa nila si PBBM mga kababayan? At tama naman ang ginawa ni PBBM. Humingi siya ng opinion sa bawat mga ahensya yun sa gobyerno. Kasi mga kababayan, baka may mga idea itong mga ahensya sa gobyerno na mapapadali ang pagtulong sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Hindi yun ang kukunin ni PBBM, 'di ba? Kaya ka nga nagpa-meeting para makahingi ka ng opinion ng bawat isang ahensya mo sa gobyerno, mga kababayan. Ayon dito mga kababayan, pinakilos na ni PBBM lahat na ahensya ng gobyerno niya, DSWD, Philippine Air Force, lahat po mga kababayan, talagang tumulong na doon. At kita natin, nagamit na rin yung chopper po ng presidential, no, mga kababayan. Dahil sa mga kababayan natin na iipit sa pagbaha doon sa Bicol po mga kababayan at Camarines Sur. 'Di ba? Pati yung Black Hawk helicopter po ng Philippine Air Force ay ginamit na rin mga kababayan.
So, ano pa ang sinasabi ninyo na walang aksyon na ginagawa ang gobyerno ngayon? Halos mga ahensya ng gobyerno ni PBBM ay pinagalaw niya na talaga ngayon mga kababayan para mapabilis ang pagbigay ng tulong, no? O pati nga itong apat na bansa na ito, ang Malaysia, Brunei at Indonesia, Singapore ay talagang agaran nagpadala ng tulong po sa ating gobyerno para makatulong at muling makabangon ang bansa natin. Dapat yan din tayo. Gawin dapat natin din yan as a Pilipino. Hindi na magsiraan, babantayan ng Pangulo, kahit anong galaw. Tapos alam nyo pa mga kababayan, ayan, titirahin ko lang ito. Yung nag-comment nito sa aking YouTube mga kababayan, alam ko manonood ka nito. May nabalitaan ka bang may namatay sa gutom dyan? Madam? Ayan, nag-comment siya kasi dyan mga kababayan. Ngayon pa daw na mamamatay na sa gutom. May nabalitaan ka bang namatay dyan sa gutom? Alam mo panoorin mo kasi, huwag ka duman na manood sa mga balita, ang binabalita po ng mga sumisira kay PBBM, yung na nagbabalita ng fake news kay PBBM, huwag kang manood. Manood ka sa mga balita na totoong nagbabalita. Nakikita mo naman, may TV ka, di ba? Nakikita mo naman yan. Wala pa ang bagyo, mga kababayan. Paparating pa lang ang bagyo, ang DSWD, ang mga food pack, ay nakaready na po yan mga kababayan. Nakaready na po sa mga lugar ng Bicol. Nagpasasalamat nga ang congressman ng Camarines Sur na dahil agarang solusyon ang ginawa ng DSWD. Nandun na kaagad kasi yung mga food pack, mga kababayan. So, hindi ba ninyo nabalitaan yan o talagang doon lang kayo sa pictures nanonood? Dahil alam nyo si PBBM ay talagang agarang action ang ginagawa niya sa mga ganitong sakuna, mga kababayan. No? Siguro mga naiinggit na lang ito talaga sa ginagawa ngayon ni PBBM, mga kababayan. O ito naman po mga kababayan, ganito po. Gumawa ng aksyon ng mga nasa ahensya ng gobyerno ni PBBM. Ganito sila nagtutulungan ngayon, mga kababayan. Kaya mabilis po, nakakapag-responde ka agad at nakakapagbigay sila ng mga food packs. Dahil yan sa pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno ni PBBM, kayo lang naman mga didiles ang hindi nakikipagkaisa kay PBBM dahil galit kayo, inggit kayo. Pero halos mga ahensya sa gobyerno ngayon ay nakikipagkaisa na po kay BBM. Kaya napabilis po ang pag-responde at pagbibigay ng tulong po sa mga kababayan natin sa Bicol, mga kababayan. Ito naman po, panatilihing malinaw ang mga kalsada para sa maayos na transportasyon na tulong sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Ayon naman po yan kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. So nililinis nila po ang daan mga kababayan para sa mga sasakyan na dadaan at magdadala ng tulong sa Bicol at Camarines Sur, mga kababayan. No? Inaano na po, nililinis yung kalsada para mapabilis po ang pagdala ng mga food pack, mga kababayan. Ganyan po kabilis ang ahensya sa gobyerno po ni PBBM, mga kababayan. Nakaraan pa ito October 23 pa yung napahayag po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Baka sasabihin nyo, ngayon lang yan. October 22 pa yan, mga kababayan, sinabi ko lang dito sa vlog ko. Hinimok nitong Miyerkules ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga lugar na hindi apektado ng tropical storm na Christine na linisin ang mga highway sa kanilang nasasakupan upang matiyak at maayos ang daloy ng mga relief goods sa mga lugar na silananta ng bagyo, mga kababayan. So nililinis talaga nila yung lugar para siyempre tuloy-tuloy po ang tuloy-tuloy po ang pagdaan ng mga sasakyan, lalo na yung mga may mga dalang relief goods patungo po doon sa mga lugar na talagang apektado po ng bagyong Christine po, mga kababayan. Ganun po, mga kababayan, no? Subalit itong mga iba kasi akala nila talaga wala akong nagagawa si PBBM. Kasi nga mga kababayan, doon ho sila nanonood lang ho kasi doon sa mga fake news. Alam nyo mga kababayan sa nakikita ko ngayon mga kababayan, ibang-iba po ang sitwasyon tuwing may bagyo kaysa nakaraang past administrasyon. Si PBBM,
talagang agarang solusyon para mapabilis. Number one ay ang kaligtasan nila. Isa sa mga talagang priority ng Pangulo natin, ang kaligtasan ng mga kababayan natin. Pangalawa, siyempre may pagkain. Kaya nakaready na kaagad yung mga pagkain na yan, mga kababayan. Ewan ko na lang kung saan po humuhugot itong mga didilis na to, kung saan-saan sila kumukuha ng mga fake news na mga sinasabing mamamatay na doon sa gutom. Di ba mga kababayan, pumunta si PBBM sa Bicol, nag-aerial inspection. Hindi naman pwede na mag-aerial inspection po si PBBM na merong bagyo. Mga kababayan, hindi ba ninyo naintindihan yan? At saka mga kababayan, after niya mag-aerial inspection, bumaba po siya doon sa mga kababayan natin na mga nasalantahan ng bagyo. Siya mismo po, nuntahan niya mismo mga kababayan. At meron pa dito ho mga kababayan, may nagkomento pa dito. Eto po mga kababayan, ayan, panoorin nyo yan. Parang meeting lang daw sa barangay lang ni Kapitan. Hindi ka ba masaya sa ganyan mga kababayan? Bakit kailangan pa ba papuntahin sila sa Malacanang at doon mag-meeting? Ganun ba gusto nyo? Tapos pagka diyan sa Malacanang pa mag-meeting, marami na rin kuda. Galit na naman yan sila, bakit dinala pa sa Malacanang? Pero ngayon mga kababayan, nag-meeting na naman si PBBM dyan mismo. Simple lang eh. Nag-meeting lang ho sila kasama yung mga barangay. Simple lang talaga, ayan. Nakaupo lang si PBBM sa bangko. Sabi na naman, parang meeting lang daw sa barangay yan ng Kapitan. O, di ba? Hindi ba kayo masaya dyan? Napakasimple lang ng Pangulo natin. Kaso wala eh. Inggit na inggit kayo eh. Kahit ano na lang talagang ibabato nyo sa ating Pangulo eh. Hindi mo alam kung ano talaga ang nasa isip nitong mga didilis na ito mga kababayan. Ano ba talaga ang gusto nyo sa presidente? Ha? Gusto nyo talaga yung si Duterte? O sige, ito. Ipaparinig ko sa inyo to mga kababayan. Pakinggan nyo to. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo yan ha. Reklamo naman ng mga residente ang ginagawang paghihigpit ng mga otoridad para sila makalabas. Sabi ni Ami Valencia, wala silang pagkain at mainom. Hindi pa rin sila naabot ng tulong. Nagputan dumarating sa akin ng mga relief balls. Wala. Ito, bigyan lang dyan ngayon. Kahit tubig, wala kaming tubig doon. Nagalit na nga yung mga sundalo dyan dahil ayaw nila magpalabas. Paano yung tao doon sa baba? Mamamatay kami pag walang tubig, walang... Hindi naman kami namingi sa kanila eh. Kami naman bibili. Ayan panahon ni Digong yan, Ulysses. Bagyong Ulysses mga kababayan, panahon ni Digong. Anong sinasabi ninyo na agarang pagbibigay ng tulong o pagbibigay ng ayuda? Ay ano yan? Ano mga didilers? Sinasabi nyo na napakaganda dati kay Duterte, napakabilis. Ano to? Wala sa kamalikinggan to ni PBBM. Sa pagbibigay lang ng tulong sa ating mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, napakahina ni PBBM. O ito, pakinggan nyo. Hindi nila kami malabasin dahil daw bawal mga daw doon. Pag lumabas ka, hindi ka na pwede pumasok. Kaya dito kami nagdaan sa shortcut. Ay, ang bubong po. Wala kami pinapitan na nalangka. Hindi kami nakarating sa bubong namin. Nakatrap kami doon. Sabi nito, ang pagkain nila, inaasa na lamang sa bigay ng mga may mabubuting kalooban. Marami naman kami inabutan sa lugar ng mga grupo at pamilya na nagbibigay ng relief goods sa mga biktima ng bagyo. Erwin Aquino, Radyo. Ayan. Ano masasabi nyo dyan? Bagyong Ulysses yan. Ayan Yan, Bagyong Ulysses yan. Kasi nga, mga kababayan, tinitira nila si PBBM. Ngayon, sinasabi nila, napakaganda daw ng panahon ni Duterte, agara-agarang solusyon. Anong agarang solusyon? Ano ito? Bagyo Ulysses ito. Pera pa yung bagyo ng Odette na sinisipa yung mga mayor. Huwag kayong huwag yung ipanghambing ang kasi sa inyo di yan ibabalik. Binabalik lang namin sa inyo to eh. Mga didilers, binabalik lang namin sa inyo to eh. Sinisiraan nyo si PBBM, sinasabi nyo ganyan si PBBM. Hindi nyo ba naalala kung ano nangyari din dati? O tulog kayo? Talagang alam nyo rin. Para lang maisisi kay PBBM, okay lang. Diba? Siyan po, mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo mga kababayan at mga komento nyo? Maraming salamat at magandang araw po.